Morning, good morning. Panibagong araw, panibagong video yung aking isi-share sa inyo sa araw na ito ng Thursday. So, andito ako ngayon sa Molino Road and papunta ako ng Aguinaldo Highway. Ngayon, meron ako ituturo sa inyo ng mga actually hindi naman shortcut, medyo lumayo ng konti itong una kong dadaanan, pero makakaiwas tayo sa traffic. So kung dito ka sa Molino Road, papunta ka ng Bacoor Boulevard, pagdating dito sa Elisa Homes, merong pasokan dito, kakanan kayo. So kanan tayo, ito yung papunta ng Somo, para maiwasan lang natin yung traffic doon sa may bandang SM Molino. So meron siyang way dito palabas ng Vista Mall, yung daan natin. Oh, eto, bago magtulay, kakaliwa tayo. Meron tayong maliit na tulay dito, palabas siya ng Daang Hari din. So dito tayo sa left side. Ito yung All Home dito sa Somo, yung Vista Mall. So pag kumanan ka rito, Daang Hari going to Edia, dito tayo sa padiretso. So, itong tapat mismo ng Vista Mall, merong pasokan dito sa kanan. Ito yung papunta ng Springville. So, instead nagdadaan kayo ng Molino Road, sobrang traffic, kanan kayo rito. So, merong ginawa ritong kalsada, palabas na to ng State Fields dun sa may Molino Road. So iiwasan na natin yung traffic dun sa Molino Road, especially dyan sa may stoplight, sa may ilalim ng ginagawang flyover, no? Pagkatagal-tagal nang hindi natatapos, taon na yun, hanggang ngayon sarado pa rin. So iiwasan natin yung traffic na yun. Dito tayo sa loob ng Springville. Ito yung Camellia. Dito sa left side ko, yan yung dating Camellia Gate. So ginawa nila ngayon, gumawa ng panibagong kalsada going to State Fields, yung school doon sa unahan. Doon na yung bagong Camellia Gate ngayon. So ito yung option nyo na pwedeng daanan pag going to Bacoor Boulevard, kung gusto nyo iwasan yung traffic dyan sa Molino. Although kung minsan dito, dahil nga marami na rin nakakaalam, dami na rin pumapasok dito. Ang nangyayari, itong intersection dito, doon naman nagkakagit-gitan. Dyan na nagsasalubong yung galing ng Springville, yung galing dito sa may Vista Mall, at yung galing doon sa State Fields. So ito lang yung medyo traffic dito kapag ka nagkakasabay-sabay na pagka peak hour.
Pero mas mabilis pa rin compared kung dadaan ka dun sa Molino Road. So, yun. Pag kumanan ka dito, ito yung Springville. So, diretso tayo. Okay, let's go! Etong right side ko, ito yung kino-construct yung dike nitong riverside. Meron ditong creek kasi, so ginagawa nilang parang dike para maiwasan yung erosion ng soil. Ito, susundan nyo lang tong kalsada na to. Sa labas ito, ano na, State Fields, Molino Road. Ngayon, may dadaanan tayong bago. Ito yung riverside na to. Kakanan tayo rito. Ito yung State Fields sa kaliwa. Sa itong kanan na to, ito yung riverside. Medyo makitid nga lang yung daan dito. Medyo slow down lang kayo dahil may mga blind spot, yung mga pakurba na natatakpan itong wall sa left side ko. So, yeah. Option lang to kung para makaiwas tayo dun sa traffic sa Molino Road. Dito pagka umaga at saka hapon, ang dami namimingwit dito sa gilid na to. Hindi ko na alam kung malinis yung nabibingwit nila. Siyempre, di ba, pinapadumi daw naman yan yung isda bago lutuin. So, nagiging tambayan to ng mga namimingwit. Meron mga equipment dito na araw-araw naglilinis, nagtatanggal ng mga water lily. So kung napapansin nyo ito, itong simbahan na to sa harap, yan yung simbahan sa loob ng South Vale. Eto, mukhang itong area na to parang sa flood control nila. Kasi ito, may mga structure dito na mukhang sa flood control. And para mapakinabangan yung gilid, ginawa nila ng kalsada. So ayan, paglabas nyo rito sa intersection na to, kakaliwa pagpapunta kang Molino Road. Pagka kumanan ka, papuntang South Bay dyan. Diretso yung sasakyan eh. So ayan, etong gate na to, although pag wala kang sticker, hindi naman yata. Minsan kasi may nakikita ko sinisita nila, baka hinahanapan ng sticker. Pero ako naman, nakamotor ako, hindi ako sinisita. So ito, Molino Road na to, kakanan tayo. Papunta na to ng Bacoor Boulevard, yung papunta ng munisipyo ng Bacoor. So yun, ilang kilometer, almost 1 kilometer yata yung naiwasan natin na traffic. Ito na, saglit lang, pagdating doon sa may Bacoor Boulevard, kakanan na tayo. Kakaliwa, sorry.
Ito yung papunta rito sa Cavite East Asia Medical Center Incorporated. Kaya yung hospital dito na nasa Bacoor area. Dito hindi naman talaga masyadong traffic, kaya lang ginagawa ng mga enforcer. May mga technique sila na ewan ko saan nila natutunan to. Yung tinatawag nilang buhos-buhos. O i-hold yung kabilang side, ipapago yung nasa kabila. So doon tumatagal. Pwede namang free flow yung magkabilang side eh. Ewan ko. Napapabilis nga yung titignan mo, mabilis yung pinapagaw nila dahil dire-diretso. Pero yung istorbo naman na ginagawa doon sa naka-hold na nasa kabilang lane, hindi nila na naiisip na madalas inaabot ng half hour, lahating oras ka nakahinto. And okay lang doon sa mga naka four wheels, naka aircon, okay lang nakahinto sila. Pero problema itong mga nakamotor, lalo kung mainit yung panahon. Biruin mong 30 minutes kang nakahinto, wala kang masisilungan, ando ka sa gitna ng kalsada. So yan yung perwisyo sa mga nakamotor. So ayun, kaliwa na tayo rito. Ito na yung Bacoor Boulevard. So pag dinire-diretso nyo to, ang tumbok nito yung St. Dominic sa Sapote. Pero yun nga, sabi ko sa inyo, kung papunta kayo ng bandang SM Bacoor, pag diniretso nyo itong St. Dominic, ang problema lang, pagdating mo dun sa St. Dominic, kailangan mong lumagpas dun sa intersection, so may stoplight. And then mag-u-turn ka dun sa next na corner. Pabalik ka para makapasok ka ng Aguinaldo Highway. Medyo abala. So meron silang ginawa ritong bagong diversion road, bagong kalsada, yung tinatawag nilang Nomo Boulevard. So gagawin natin, idiretso lang natin to. Pagdating ng Nomo, pupwesto na kayo dun sa gawing kaliwa kasi meron ng bagong bukas doon na kalsada nasa left side. Dito ngayon sa tapat ng Wilcon Depot sa Bacoor Boulevard. So lalagpasan natin yung isang stoplight na yan, and then next dun sa may Jollibee. So pagdating nyo ng Jollibee, diretso kayo, then pwesto na kayo sa gawing kaliwa. Bacoor Boulevard na to nung araw napakaluwag. So since marami na nga yung gumagamit, medyo nagkakaroon na ng build up na traffic. So dito tayo sa tapat ng Adas Greenfields sa Bacoor Boulevard pa rin. Dito madalas dito ako po pwesto sa gawing kanan. Kasi itong pag pumwesto ka sa may kaliwa, marami ako nakita aksidente rito kasi bigla may sumusulpot na mga sasakyan, yung mga mag-u-turn. Yung mga butas kasi itong Center Island na to na pwedeng daanan ng sakyan. So anong nangyari, may mga kapwa tayo motorista na walang
ingat na bigla na lang sumusulpot na hindi mo na tinitingnan kung may padating ng sakyan. Kaya mas maganda rito sa kanan, although ang problema mo naman dito kadalasan may mga jeep na humihinto. Okay lang yun kaysa naman yung bigla kang susulputan ng sasakyan. Medyo delikado, especially kung naka-motor ka, dalawa yung gulong mo. Kung hindi ka naka-disc brake tapos bigla kang mamembreno dahil bigla may sumulpot na sasakyan, medyo ano yun, delikado. Ayan o, gaya nito. Yan ang problema rito. So sa mga motorista natin, medyo ingat-ingat lang kayo rito. Pag masyado magmatulin, dahil nga eto, parang naiko-compare ko to sa Aguinaldo Highway. Ganon din yung Aguinaldo Highway na yan. Ang dami mga butas-butas dun sa Center Island na nalululusatan ng mga motor at mga four wheels. So nangyari, nagkakabulagaan, ang resulta aksidente. Gumana yung ABS ko dun sa tumawid na yun. So ito yung sasabi ko sa inyo, itong pag nakita nyo itong Jollibee at KFC na to sa left side, paglagpas nyo dyan, medyo pumwesto na kayo sa kaliwa. Dahil yun na yung susuotin natin ngayon na bagong kalsada. Tuturo ko sa inyo. Medyo lugi tayo rito sa mga motor kapag ganitong traffic. Madali sila nakakasingit. Ito kasi may kalakihan yung body, mas 400cc nga to. Naghihirap tayo sa mga singit-singit. So goods naman to yung ganito. Hindi naman tayo nagmamadali. At the same time, mas maganda nga yung medyo mabagal tayo para maipakita ko sa inyo yung mga sinasabi kong bagong daanan dito sa Cavite area. So inuuna ko muna itong gawin ng Bacoor dahil taga rito ako sa Bacoor. So nung nakaraan, naipakita ko na sa inyo yung Villar City papunta ng Paliparan at Tagos ng Aguinaldo. So ito naman from Bacoor Boulevard, tatagusin natin yung Aguinaldo Highway sa may papuntang SM Bacoor. So ito po, pwesto tayo rito sa bandang kaliwa. Isa pa siguro sa pwede nyong gawing landmark pagka gusto nyo dumaan doon sa Nomo Boulevard na yon. Eto, pag nakita nyo itong Toyota Bacoor Cavite sa left side, ito yung magiging landmark nyo. O kaya itong Minis ko sa right side, yan yung magiging landmark nyo para pumuesto na kayo sa gawing kaliwa.
Napakalaking tulong nito dun sa mga papunta ng Aguinaldo Highway. Since maluwag talaga, napakaluwag ng kalsada na to. At malaki yung maitutulong pagdating sa travel time. Etong kabilang side nito, itong pakanan, ito yung papunta ng munisipyo ng Bacoor. So from doon sa City Hall ng Bacoor, paglabas nyo, tumbukin nyo lang yung kalsada na yun, patawid, yan na yung papunta Aguinaldo Highway. So nung una kong napasok dito, laking ginhawa nga. So far sa ngayon, ang dami na rin dumadaan. Marami na nakakalam. Una to nagbukas kaysa dun sa pinakita ko sa inyong diversion road sa Villar City. Ito mga to, stop na yan ha, gumo pa rin. So ayan, pasok na tayo rito sa bagong bukas na kalsada papuntang Aguinaldo Highway. Ito kung binabaybay natin na to na kalsada, at tawag nila rito is Nomo Boulevard. Ayan, ganito kaluwag yung kalsada na yan. 3 lanes din siya, kabilaan. Talagang malaking to, napakalaking tulong sa mga motorista natin. Magkakaroon sila ng option instead na makipaggitan doon sa traffic sa may gawing St. Dominic. Ano yung St. Dominic na yan? Kasi pag umaga talagang grabe yung traffic dyan. Minsan naabutin ka rin dyan ng 1 hour bago ka makalusot doon sa stoplight na yun, yung traffic light sa may St. Dominic. Papunta kayo ng Coastal, papunta na sa Pote, grabe dyan. So ayun, napakabilis ng biyahe rito. Meron lang portion dito na medyo sumisikip pa dahil ginagawa pa yung kalsada. 1 lane pa lang yung open. Ayan, eto lang, dito lang yung medyo sumisikip. Pero tapos na yung kalsada. Mukhang kinukure lang bago padaanan para siguradong matigas na yung konkreto. So ito na yung saglit na binahe natin. Ang lalabasan nyo rito yung All Home. Meron ditong All Home. Tapos sa left side natin. Tapos itong tumpok na to, Aguinaldo Highway na to. Pag kumaliwa ka papuntang District, papuntang Dasma. Itong kanan, papuntang St. Dominic, papuntang Bacoor Boulevard. So dito tayo sa kanan para makabalik ako dun sa Bacoor Boulevard. So tingnan nyo ha. So paglabas ko rito, mga ilang siguro 1 kilometer ba? Ano na siya? SM Bacoor na. So ito sa right side ko yung Justinville, Barangay Panapaan. So Panapaan area pa na to. So parang gusto kong balikan uli yun. Di na ako tutuloy dun sa may SM Bacoor. Hanap na ako ng mabubueltahan ko rito. Tapos balik uli ako dun para makita nyo yung kung gaano kaganda tong
o ka-advantage sa mga motorista tong bagong kalsada na to. So, babalikan ko yung yung kalsada. Again, nandito tayo sa Aguinaldo Highway. So from Aguinaldo Highway, pagdating dito sa Panapaan daw to, Panapaan. Bago mag all home, dapat nakapwesto na kayo sa left side. So ayan na nga, balikan natin tong Nomo Boulevard na to, na manggagaling naman tayo ng Aguinaldo, para naman yung mga viewers natin na nagtatanong, paano pag galing ako ng Aguinaldo Highway, saan ako dadaan? So ito yun, itong way ko ngayon going to Dasma District. So pag nakita nyo tong arko na to sa gawin ng Panapaan, ayan, ito na yung signal, nakakaliwa na kayo. Ang papasukin nyo yung portion ng all home. So ito yung magiging landmark yun, arko na to. Nga pala, itong right side natin, itong arko na to, pag kumanan ka, ito yung mga bilihan surplus. Dito kayo parang Banawe daw to. Hindi ko na alam yung price kung same ng Banawe. So paglagpas yung arko, ito na, kaliwa na tayo sa all day, all home supermarket. Kaliwa tayo rito. Medyo ingat lang kayo sa pagkaliwa rito dahil wala pa siyang may nakita kong stoplight, traffic light, doon hindi yata gumagana. So yun, pasok tayo papuntang na to, Bacoor Boulevard, sa may munisipyo ng Bacoor. Ito yung sinasabi ko sa inyo na portion na one lane pa lang. Siguro may issue to sa yung right of way, kasi mukhang natagalan sila rito para gawin. May mga bahay-bahay pa kasi dito sa gilid. Baka yun yung naging issue, baka lang na-assume ko lang. Kasi tagos na gawa na ito lang ang portion ito na iwan. So possible na merong itong naging issue sa right of way, o may mga bahay dyan na medyo natagalan bago mapapayag na umalis dun sa area para dito sa improvement na. Sa mga taga-Imos na papunta ng munisipyo ng Bacoor, eto yung pinakamagandang way nyo para hindi kayo makapagsiksikan dun sa may Sapote. Dito na, shortcut na to papunta ng munisipyo ng Bacoor. So ganun lang kabilis, ilang minuto lang, baka wala pa tayong 5 minutes. Ito na, natagos na natin yung papuntang Bacoor Boulevard. So ito na, pag dumiretso kayo, yan yung papuntang munisipyo ng Bacoor. So ako, since papunta ako ng Molino 3, kakanan syempre ako.
So sana may naitulong na naman ang inyong primo, Bong Primo, para sa doon sa mga hindi pa nakakaalam nitong bagong kalsada na to sa Bacoor area. Comment lang kayo sa baba kung meron pa kayong mga area na gustong ikutan ko para ma-share natin sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Lagay nyo lang sa baba, try kong i-search. Sabi ko sa inyo, hindi naman ako taga Cavite. Dahil lang ako rito, pero dahil nabiyayaan tayo na magkaroon ng ganitong klase ng sasakyan, isang motor, ay nakakapag-ikot-ikot tayo para mapasyalan itong mga lugar na hindi ko pa alam sa Cavite. At the same time, ginagawa ko na rin way para makatulong dun sa ibang motorista na hindi pa alam itong mga to. So, since meron naman tayong sa motor na nagagamit natin pag ikot-ikot, at meron tayong nagagamit na camera para i-record itong mga lakad-lakad ni Primo. Kasama siyempre ng aking partner si Bok, ang aking si Dominar 400. So, sinasamantala na para ma-share din sa inyo na malaman to mga bagong kalsada na magpapabilis sa atin sa ating pagbiyahe. So, sana nakatulong muli ako sa inyo. At muli doon sa mga bago dito sa aking channel at sa mga nakapanood nitong video na to, palambing naman po na inyong like, react kayo, pwede kayong mag-like, pwede mag-heart, and then comment po kayo, pwede kayong mag-comment para makapagkumustahan naman tayo, and then share nyo yung video para naman doon sa mga friend nyo na wala pa rito sa aking munting channel, na mapanood din nila tong video na at makatulong din sa mga kaibigan natin na motorista. So, muli, doon po sa mga hindi pa nag-subscribe, pa-subscribe na lang po. Tapos click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga video na ina-upload po dito sa aking munting channel sa YouTube. Bong Primo TV po, pa-subscribe. Salamat po. Bye-bye.